Isang umaga sa maliit na bayan ng San Nicolas, may isang matandang babae na kilala sa pangalang Lola Nena. Si Lola Nena ay kilala sa buong lugar dahil sa kanyang masayahing kalooban at nakakatawang mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. Isang araw, may isang binata na nagngangalang Miguel ang dumating sa bayan. Si Miguel ay hindi taga rito at naisipang maglibot sa iba't ibang mga lugar. Isa sa mga lugar na pinuntahan niya ay ang San Nicolas. Habang siya ay naglalakad sa plaza ng bayan, biglang napatingin siya kay Lola Nena na kasalukuyang naglalakad din doon. Si Lola Nena ay may hawak na malalaking basket ng mga gulay na galing sa kanyang taniman. Nang makalapit si Miguel, biglang nagkasalubong ang kanilang mga mata. Napangiti si Miguel at nag-isip siyang subukan ang kanyang swerte. Tinapik niya si Lola Nena sa balikat, ngunit hindi ito nag-react ng anuman. "Ma'am, parang kayo yata ang hinahanap ng puso ko," sabi ni Miguel nang may ngiti sa kanyang labi. Nagkatinginan sina Lola Nena at Miguel at biglang napahalakhak si Lola Nena ng malakas. "Hala, bata, huwag ka naman ganyan. Matagal na akong may-ari ng senior citizen card at may apo na akong halos edad mo. Sigurado ka bang ako ang hinahanap ng puso mo?" sabay tawa ni Lola Nena. Hindi napigilan ni Miguel ang pagtawa sa mga sinabi ni Lola Nena. "Haha, pasensya na po, Lola. Siguro nga hindi tayo magka-age bracket," sagot ni Miguel. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naglalakad sa plaza. Sinabi ni Lola Nena ang mga kwento ng kanyang kabataan at ibinahagi naman ni Miguel ang mga kakaibang karanasan niya sa paglalakbay. Sa huli, naging magkaibigan sila. Mula noon, madalas nang nagkikita sina Lola Nena at Miguel. Naging malapit silang magkaibigan at lagi silang nagtatawanan. Bagamat hindi ito umabot sa romantikong relasyon, natutunan nilang dalawa na ang pagkakaiba sa edad ay hindi hadlang upang magkaroon ng magandang pagkakaibigan. Habang tumatagal, nadiskubre ni Miguel na may malalim pa pala siyang koneksyon kay Lola Nena. Isang araw, habang sila'y nagkukwentuhan sa park, biglang lumabas ang kwento ni Lola Nena tungkol sa isang nawawalang alahas na mahalaga sa kanya. Ito'y isang maliit na kwintas na kanyang iniwan sa isang kaharian sa kabundukan noong siya'y bata pa. Nabighani si Miguel sa kwento at naisip niyang maaari niyang matulungan si Lola Nena. Bilang isang masigasig na manlalakbay, sumagi sa kanyang isip na maaaring ito'y naroroon pa rin sa kaharian na iyon. Kaya't sinabi niyang handa niyang hanapin ito para sa kanya. "Sa edad kong ito, bata, wala ka bang ibang mas magandang gawin kundi hanapin ang kwintas ko?" tanong ni Lola Nena, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang tuwa. "Para sa isang kaibigan at para sa iisang taong nagpasaya sa akin ng sobra-sobra, ito'y isang simpleng bagay lamang," sagot ni Miguel na may ngiti sa kanyang mga labi. Kaya't nagsimula si Miguel sa kanyang misyon na hanapin ang nawawalang alahas. Sa kabila ng mga pagsubok at kahalayan, hindi siya sumuko. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niyang mas mahalaga ang mga bagay na hindi makikita sa pisikal na anyo, kundi ang mga alaala at mga bagay na nagbibigay halaga sa puso ng bawat isa. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng paghahanap, natagpuan ni Miguel ang isang lumang kaharian sa gitna ng kabundukan. Doon niya natuklasan ang isang maliit na kwintas na kamukha ng kwintas na iniwan ni Lola Nena noong siya'y bata pa. Sa kabila ng pagod at hirap ng paglalakbay, naramdaman ni Miguel ang kasiyahan sa kanyang nagawa. Nang ibalik ni Miguel ang kwintas kay Lola Nena, hindi ito makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagsama sila sa isang munting handaan bilang pasasalamat sa tagumpay ng kanilang misyon. Habang nagtitimpla ng kape si Lola Nena at si Miguel naman ay nagmamasid sa malayo, napagtanto nila na sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa edad, ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang malaking yaman sa kanilang mga buhay. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong naging matatag ang pagkakaibigan ni Miguel at Lola Nena. Hindi lamang sila nagkukwentuhan at nagtatawanan tuwing magkakasama, kundi nagsilbing suporta rin sila sa isa't isa sa mga pagsubok na kanilang hinaharap. Naging inspirasyon si Lola Nena kay Miguel na maging mas matatag at maging bukas sa mga bagong karanasan, habang si Miguel naman ay naging sandalan ni Lola Nena sa mga oras ng kalungkutan. Isang araw, habang sila'y nasa park at nagkukwentuhan pa rin, napansin ni Lola Nena na tila malungkot si Miguel. Tinanong niya ito at pagkatapos ng ilang saglit,
Ibinahagi ni Miguel na malapit nang umalis ang mga magulang niya patungong ibang bansa at siya'y iiwanang mag-isa. Nalulungkot ako, Lola. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala sila dito, sabi ni Miguel na may halong lungkot sa kanyang tinig. Tumango si Lola Nena at inilapit ang kanyang kamay kay Miguel. Anak, ang mga pagbabagong ganito ay hindi palaging madali. Pero alam mo, minsan sa buhay natin, kinakailangan nating maging matapang at harapin ang mga pagsubok na ito. Ipinakita mo na sa akin kung paano maging matapang sa paghahanap ng kwintas, kaya't alam kong kayang-kaya mo ring harapin ang hamon na ito. Naramdaman ni Miguel ang tibok ng puso ni Lola Nena sa kanyang palad. Sa kanyang mga salita, nahanap niya ang lakas ng loob na kailangan niya upang harapin ang pagbabagong ito sa kanyang buhay. Naging inspirasyon si Lola Nena sa kanya na tanggapin ang pagbabago ng may bukas na puso. Nang dumating ang araw ng pag-alis ng kanyang mga magulang, nandoon si Lola Nena upang magpaalam. Sa gitna ng mga pagluha at mga yakap, naramdaman ni Miguel ang pamilyar na yakap ni Lola Nena. Tila ba siya'y niyakap ng isang tunay na lola na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa mga sumunod na taon, patuloy na nagkakausap sina Miguel at Lola Nena. Hindi man sila magkasama sa personal, naging malapit pa rin sila sa isa't isa sa tulong ng teknolohiya. Patuloy na nagbahagi ng mga kwento, payo, at tawanan sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagbabagong nangyari sa kanilang mga buhay, nanatili ang masidhing pagkakaibigan nina Miguel at Lola Nena. Sa bawat yugto ng kanilang mga buhay, sila'y naging taga-suporta at tagapagbigay lakas sa isa't isa. Isang araw, sa ika-90 kaarawan ni Lola Nena, naisipan ni Miguel na gawin itong espesyal para sa kanya. Sa tulong ng mga kaibigan at kapitbahay, inorganisa ni Miguel ang isang surprise birthday party para kay Lola Nena. Nagtagumpay siya na itago ang plano mula kay Lola Nena, at nang dumating ang araw ng selebrasyon, nagulat si Lola Nena sa biglang pag-appear ng mga kaibigan at pamilya sa kanyang harap. Laking tuwa ni Lola Nena nang makita ang mga tao na malalapit sa kanyang puso na nagsama-sama upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nang ibinukas ni Miguel ang isang malaking regalo na may nakasulat na, "Para kay Lola Nena, mula sa iyong kaibigan." Pagkabukas ng regalo, isang video presentation ang umikot sa screen. Ito ay mga pagpupugay at mensahe mula sa mga kaibigan, pamilya, at mga taong nakilala ni Lola Nena sa buong buhay niya. Kasama sa video ang mga kwento ng kanilang mga karanasan, mga pagtawa, at mga alaala na nagpamalas ng kahalagahan ni Lola Nena sa kanilang mga buhay. Habang pinapanood ni Lola Nena ang video, hindi niya napigilan ang pag-ulan ng luha. Ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan at pasasalamat. Sa bawat mensahe at kwento, naramdaman ni Lola Nena ang halaga ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa pagtatapos ng video, si Miguel ay lumapit kay Lola Nena at dala-dala ang isang munting kwintas na may maliliit na hikaw na nakalagay sa gitna. "Lola, alam kong mahalaga sa iyo ang mga alahas. Kaya naman ito'y handog ko sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng mga magagandang bagay na ibinahagi mo sa amin." Habang iniabot ni Miguel ang kwintas, napansin ni Lola Nena ang mga maliliit na hikaw na katulad ng kwintas na kanyang nawawala noong kabataan niya. Hindi niya napigilang magtaka at maluha ng saglit na hawakan ang mga ito. "Salamat, Miguel," bulong ni Lola Nena na puno ng emosyon. "Ang iyong pagiging kaibigan ay isa sa mga pinakamalalim na kayamanan na natagpuan ko sa buhay ko. Naging isang pagdiriwang ng pagkakaibigan, pagmamahal, at pasasalamat ang araw na iyon." Ang kanilang kwento ay patuloy na nagpapaalala sa atin na sa bawat yugto ng buhay, may mga tao tayong makakasama na nagbibigay kulay at halaga sa ating mga karanasan. Si Miguel at Lola Nena ay patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang naukol sa mga nakakatawang sandali, ngunit sa mga pagkakataon na nagpapalakas sa ating mga damdamin at pag-asa. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga pagkikita at mga pag-uusap, may isang bagong pagkakataon na dadating sa buhay ni Miguel at Lola Nena. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa park na may hawak-hawak na kanilang mga favorite na ice cream, biglang nagtaka si Miguel nang makita niya ang isang matandang lalaking tila kakilala ni Lola Nena. "Tingnan mo yung lalaking yan, Miguel. Siya ang aking kababata mula pa noong bata pa ako,"
sabi ni Lola Nena na may kakaibang titig sa kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang naririnig. Talaga, Lola? Paano mo siya nakilala? Anong nangyari? Naglakad silang palapit sa lalaking iyon at sa paglapit, nagkatinginan sina Lola Nena at ang lalaki. Ngunit sa halip ng umiti si Lola Nena, tila ba may lungkot sa kanyang mga mata. Tinanong ni Miguel ang lalaki kung paano sila nagkakilala. Magandang araw, Lola Nena. Ako nga pala si Mateo, bati ng lalaki. Siya ang aking kababata noong ako'y bata pa rin. Nagulat si Miguel nang malaman ang pangalan ng lalaki. Ito pala ang best friend ni Lola Nena noong mga kabataan nila. Ngunit nakikita sa ekspresyon ni Lola Nena na may malalim na kasaysayan sa pagitan nilang dalawa. Paumanhin, ngunit bakit tila may lungkot sa iyong mga mata? Lola, tanong ni Miguel na puno ng pag-aalala. Nagkatinginan sina Lola Nena at Mateo, at nagsimula si Mateo na magkwento. Binalikan niya ang mga masasayang alaala ng kanilang kabataan, mga paglalakbay, at mga pangako ng pangmatagalan na pagkakaibigan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pagkakataon na nagtulak kay Mateo na umalis at wala ng balita kay Lola Nena. Maraming taon ang lumipas, ngunit hindi niya inaasahang magkukrus ulit ang kanilang landas. Habang nakikinig si Miguel, unti-unti niyang natanto ang malalim na pag-aalala ni Lola Nena sa kanyang mga mata. Matapos marinig ang kwento ni Mateo, nagdesisyon si Miguel na magumpisa ng isang bagong misyon, ang pagtulong kay Lola Nena na mapag-ayos ang kanilang pagkakaibigan ni Mateo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga tahimik na pag-uusap at mga pagkakataong magkasama, naging posible na muling buksan ang mga pintuang daan ng pagkakaibigan ni Lola Nena at Mateo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nilang napagtanto na ang mga nangyari noong mga nakaraan ay maaaring maging instrumento ng pagpapalakas at pagpapatawad. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong nagiging magaan ang samahan ni Lola Nena, Mateo at Miguel. Sila'y naging inspirasyon sa isa't isa na maging bukas sa mga pagkakataon na nagbibigay daan sa pagbabago at pagbabalik loob. Bagamat may mga hindi inaasahang pagbabago sa kanilang pagkakaibigan, natutunan nilang tanggapin ang mga ito ng buong puso at magpatuloy sa pagtataguyod ng kanilang masayang pagkakaibigan. Ang kanilang kwento ng nakakatawang panliligaw at masayang pagkakaibigan, nagbibigayan ng inspirasyon at saya sa isa't isa. Sa bawat pagtawa, kwento at alaala, napatunayan nila na ang tunay na pagkakaibigan ay isang kayamanan na walang katapusang halaga. Sa pagdaan ng panahon, nadama nilang mas lalo pa yatang tumatag ang kanilang ugnayan. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, kasama ang isa't isa, naramdaman nila na ang kanilang pagsasama ay isang biyayang walang katapusan. At sa bawat ngiti, yakap at tawa, ang kanilang pagkakaibigan ay nagpapaalala sa kanila na ang pag-ibig at kasiyahan ay hindi lamang nauukol sa mga kabataan, kundi ay maaari ring matatagpuan sa pagitan ng mga puso na may pagkakaibang edad. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, ang kwento ni Miguel at Lola Nena ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa iba na hindi takot humarap sa pagkakaiba-iba at pag-usbong ng mga pagkakaibigan, kahit sa mga huling yugto ng kanilang buhay. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang pagtanggap, pagmamahal, at pagkakaibigan ay may kakayahan na buhayin ang ating mga puso at patuloy na magbigay kulay sa ating mga araw. Sa huli, ang kwento ni Lola Nena, Mateo, at Miguel ay nagpapakita ng bisa ng pagkakaibigan sa pagharap sa mga pagbabago at pagkakataon. Napatunayan nila na kahit na ang mga pagkakataong tila nakakatawa o hindi inaasahan, ay maaaring magdala ng bagong kahulugan at kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging bukas sa pagtanggap ng mga tao sa kanilang buhay, anuman ang kanilang edad at pinanggalingan.